Is eating dinuguan or blood-based food a sin? O kasalanan ba ang pagkain ng dinuguan? Mapapansin natin na naging tradisyon na ng karamihang Pilipino ang pagkain ng blood-based food o kung tawagin natin ay dinuguan. Ngunit ang kaugalian ng pagkain ng dinuguan o pagkain na naglalaman ng dugo ay nagbubunga ng mga tanong sa karamihang mananampalataya. Ang tanong, may epekto ba ito sa espiritual na aspeto? Upang maunawaan ito ng maayos, kailangan ng dispensational approach o pagkilala sa progresibong kapahayagan ng Diyos at sa iba't ibang tagubilin ng Panginoon sa iba't ibang panahon. Kailangan lang natin i-apply ang sinasabi ng Scriptures sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 para mas maintindihan natin at madaling maunawaan ng ganitong usapin. Sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Napaka-importante po ng right division para sa isang mangangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi lang tutulungan tayo nito, mapalawak pa ang ating pangunawa at kaalaman. Ngunit maliligtas din tayo nito mula sa kalituhan, pribadong interpretasyon at maling paghawak sa salita ng katotohanan. Una, buksan natin ang usaping ito patungkol sa pagkain ng dinuguan o blood-based food. Sinasabi ng ating Apostol Pablo sa Romans chapter 14 verse 14, "I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean." Now, this outline will examine 3 dispensations relevant to dietary laws and their implications for believers today. Una, the dispensation of innocence and human conscience. In Genesis chapter 1 verse 29 sinasabi, "And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat." Sa pinakaunang dispensasyon, ang tao ay vegetarian. Walang anumang pagbabawal ukol sa dugo o karne, dahil hindi bahagi ng original na disenyo ng Diyos ang pagkain ng laman. But after the fall and flood, pinalawak ng Diyos ang pahintulot ukol sa pagkain. In Genesis chapter 9 verse 3 sinasabi, "Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things." Gayunpaman, nananatiling sagrado ang dugo bilang simbolo ng buhay gaya ng nasusulat sa Genesis 9 verse 4, saying, "But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat." Pangalawa, the dispensation of the law, Mosaic covenant. In Leviticus chapter 7 verse 26 sinasabi, "Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings." At sa Leviticus chapter 17 verse 14 sinasabi naman, "For it is the life of all flesh, the blood of it is for the life thereof. Therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh, for the life of all flesh is the blood thereof." Sa ilalim ng kasunduan ni Moises, o kung tawagin ay Mosaic Covenant, nagbigay ang Diyos ng komprehensibong mga alituntunin ukol sa pagkain, kabilang ang mahigpit na pagbabawal sa pagkain ng dugo, mababasa sa Leviticus chapter 17 verse 10 to 14 at Deuteronomy chapter 12 verse 16. These laws were given under the Mosaic Covenant to the Israelites, emphasizing blood as sacred because it symbolizes life. Ito rin ay nagsilbing paraan upang ihiwalay ang Israel bilang isang banal na bansa at turuan sila ng kaseryosohan ng kasalanan, kalinisan at divine authority. For Israel under the law, obedience to these dietary commands was essential for maintaining covenantal blessings and holiness. Pangatlo, the dispensation of grace, church age. In Colossians chapter 2 verses 16 to 17 sinasabi, "Let no man therefore
judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come? But the body is of Christ. In 1 Timothy chapter 4 verse 4, sinasabi naman, "For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving." Sa panahon ng biyaya o dispensation of the grace of God, inalis na ang mga pagbabawal ukol sa pagkain. Sa Acts chapter 15 verse 20 at verses 28 to 29, pinayuhan ng konseho sa Jerusalem ang mga hentil na umiwas sa mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, dugo at mga karne from strangled animals o nasakal na mga hayop. Ginawa lang po ito upang mapanatili ang pagkakaisa sa pagitan ng mga Hudyo at hentil, not necessarily as an eternal dietary rule o panghabang buhay na alituntunin pagdating sa pagkain. Ang mga ceremonial laws, kabilang ang mga regulasyon sa pagkain, were fulfilled and set aside through Christ's atoning work on the cross. Mababasa natin sa Colossians chapter 2 verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Ang mga Kristiyano ngayon ay wala sa ilalim ng Mosaic dietary law. Ang espiritual na pinsala ay hindi nagmumula sa ating kinakain, kabilang ang dinuguan. Gayunpaman, ang mga mananampalataya ay hinihikayat na kumilos ng may pagmamahal at pagiging sensitibo sa paniniwala ng iba. Sinasabi sa Romans chapter 14 verse 21, "It is good neither to eat flesh nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak." Pang-apat, the dispensation of the kingdom, future millennial reign. In Isaiah chapter 65 verse 25 sinasabi, "The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat." Sa hinaharap na kaharian ng milenyo o millennial kingdom, peace and harmony will be restored in creation. The need for flesh consumption may be eliminated as the curse is lifted. Ito ay nagpapakita pabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos, kung saan ang dugo ay banal at hindi kinukonsumo. Through dispensational understanding, we see that dietary laws were specific to certain periods and covenants. In the church age, believers are free from such restrictions. Sinasabi sa Romans 14:17, "For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost." Ngayon, tingnan natin ang mga practical considerations. Una, cultural sensitivities. Ang ilan ay maaaring umiwas bilang paggalang sa tradisyonal na paniniwala. Pangalawa, personal convictions. Ang Romans chapter 14 verse 23 ay nagpapayo na kung ang pagkain ng isang bagay ay lumalabag sa iyong konsensya, ito ay nagiging kasalanan para sa iyo. Pangatlo, health and hygiene. Bukod sa espiritual na aspeto, may mga tao na umiwas sa dinuguan dahil sa mga isyong pangkalusugan. Now, let me show to you the principles in the New Testament. Una, Christ fulfilled. The law in Colossians chapter 2 verse 14. Sinasabi, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Sa ilalim ng Mosaic law, ipinagbabawal sa mga Israelita ang kumain ng dugo. Tignan sa Leviticus 2:17-14. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, tinupad ni Jesus ang mga ceremonial requirements. Believers today are no longer bound by dietary restrictions because the law has been fulfilled and completed in Him. Pangalawa, freedom through grace, not legalism. In Colossians chapter 2, verses 16-17, sinasabi, "Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come. But the body is of Christ." Itinuturo ni Pablo
na ang pagkain, inumin at mga seremonyal na gawain ay hindi dapat maging dahilan ng paghuhusga sa mga mananampalataya. Ang diwa ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na gawain kundi sa isang personal na relasyon kay Kristo. Ang pagkain ng dinuguan o anumang pagkain does not make a believer spiritually unclean. Pangatlo, purity comes from the heart, not the plate. In Matthew chapter 15 verse 11, sinasabi, "Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man." Ipinahayag ni Jesus na ang kasalanan at karumihan ay nagmumula sa loob ng puso, hindi mula sa ating kinakain. Ang ating mga salita, gawa at iniisip ang hinuhusgahan ng Diyos, hindi ang ating mga pagpili sa pagkain. Ang pagkain kabilang ang dinuguan ay walang kapangyarihan upang makaapekto sa ating spiritual na kalagayan sa harap ng Diyos. Pang-apat, exercise liberty with love and wisdom. In Romans chapter 14 verse 21, sinasabi, "It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak." Habang ang mga mananampalataya ay may kalayaan na kumain ng anumang pagkain, tinawag tayo upang gamitin ang kalayaang iyon ng may pananagutan. Kung ang pagkain ng ilang pagkain ay magdudulot ng pagkatisod o kalituhan sa pananampalataya ng isang kapwa mananampalataya, ang pag-ibig ay minsang nangangailangan ng pagpigil. Walang espiritual na panganib sa pagkain ng dinuguan para sa mga Kristiyano maliban na lamang kung ito ay lumalabag sa personal na paniniwala o nagiging sanhi ng pagkatisod ng iba. Let us walk in the liberty Christ has given us, rightly dividing the word of truth and living for His glory.